Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-270 na kabanata. Ang pagsali ni Alex sa labanan. Nang matapos ang tawag, si Alex ay hindi nagdalawang isip na kung hindi siya makakarating sa loob ng kalahating oras, si Don ay mamamatay. Tumakbo siya palabas at tumawag ng taxi, at direktang nagtungo sa bahay nila Don. Sa kabutihang palad, nasabi na ni Don kung saan siya nakatira. Pakiusap, pakibilis yan wika niya. Masyado silang mabagal. Sumagot ang driver. Kung sa palagay mo ay mas makakapagmaneho ka sa akin ng mas mabilis, ikaw ay aking bisita. Hindi ako makapaghintay makita ang mga security guard ng Baltimore na magmaneho. Ang kanyang pamilya ay taxi driver sa Baltimore ng ilang henerasyon. Siya ay kampante sa kanyang trabaho. Pero alam ni Alex na ang buhay ni Don ay nasa kanyang mga kamay. Siya ay nagngangalit. Ihinto mo ang sasakyan wika niya sa driver. Bakit? Gusto mo na bang bumaba dito? Ang minimum na bayad ay $5. Gusto mo bang magbayad sa pamamagitan ng card o cash? Tanong ng driver. Si Alex ay bumaba ng sasakyan, at nagpunta sa driver side. Buksan mo ang pinto, at hinila palabas ang driver. Iniisip ng driver na si Alex ay aagawin ang sasakyan. At tumingin ito sa kanya ng may takot. Sumakay ka, sigaw ni Alex dito habang pumapasok sa driver seat. Ang driver ay pumasok sa passenger seat. Sa ingay ng makina, ang taxi ay humarurot sa kalsada. Umubos lang ng 15 minutes ang pagdating sa bahay nila Don. Mas mabilis pa sana makarating kung walang traffic lights sa kalsada. Nang makalabas ang driver sa sasakyan, sumuka ito. 20 taon na siyang nagmamaneho. Pero hindi pa siya nakapagpatakbo ng mabilis sa syudad. Inisip niya sa buong biyahe na si Alex ay mababangga. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa kanilang destinasyon nang walang nasagi na sasakyan. Binigyan siya ni Alex ng $100 at tumalikod. Ang bahay nila Don ay madaling matagpuan. At mabilis na nakarating sa pintuan. Sinubukan niyang buksan ang pintuan pero nakalock. Huminga siya ng malalim, at kumatok ng 3 beses. At nagkaroon ng tunog sa lock ng pinto. Isang boses ng lalaki ang narinig. Pasok. Binuksan ni Alex ang pinto at pumasok. Nakita niya si Don na nakahiga at nakayakap ang kamay nito sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay nababalutan ng dugo, at maliwanag na ito ay malubha. Isang inosenteng babae ang nakaluhod sa tabi nito. Don, sigaw ni Alex. Ang buo niyang atensyon ay nasa kanyang kaibigan. Nakalimutan niya na may iba pang tao sa loob. Alex wika ng isang boses. Tumingin siya sa likod at nakita ang isang lalaki na nakatayo sa likod ng pintuan. Nakaambo ito ng malakas na suntok sa kanyang mukha. Plano ni Saul na pabagsakin ito sa isang suntok at mawala ng malay. Upang makapag-good time sa babae. Plano niyang iiwan ang 2 katawan ng mga security guard kung saan may wild animals upang kainin ang kanilang bangkay. Walang makakaalam kung ano ang nangyari sa 2 security guard na nawawala. Lahat ay planado na sa isip niya. Pero kailangan muna niyang gawin ang kanyang plano. Ang mga bagay ay hindi naaayon sa kanyang plano. Ang una niyang suntok ay hindi tumama kay Alex at nawala ng malay. Sumabli ito. Sa paggamit ng kanyang martial arts training, nagawa ni Alex na may layo ang suntok ng kanyang kalaban, at hinawakan nito ang kamay, gamit ang sariling lakas ni Saul laban sa kanya. Nagawa niyang itapon ang malaking lalaki patalikod. Si Saul ay tumama sa dingding na may malakas na tunog, at ang buong kwarto ay yumanig sa impact. Sino ka? Tanong ni Saul na bahagyang nagpanik. Napagtanto niya na ang talunin ng binatang ito ay hindi ganoon kadali, kagaya ng inaasahan niya. Sino ako? Hindi dapat iyon ang ipinag-aalala mo ngayon, sagot ni Alex. Ang lalaking ito ay binugbog ng gusto si Don. Hindi niya hahayaan ito ng ganon-ganon lang. Papatayin kita wika ni Saul. Bagaman napagtanto ni Saul na si Alex ay hindi mahina. Sa kanyang isip, nararamdaman pa rin niya na madali niya itong matatalo. Umambo muli ng suntok si Saul sa ulo ng kanyang kalaban. Determinado siyang pabagsakin ito ng walang malay. Sinalubong ni Alex ang suntok ni Saul ng kanyang kamao, at ang 2 kamay ay nagbanggaan. Nang makarinig siya ng tunog ng nabaling buto, sinuri niya ang kanyang kamay pero nalaman niyang maayos ito.
Ang kamay ni Saul ay nabali mula sa gitnang daliri hanggang hinlalaki. Sumigaw siya sa sakit at pagkabigo. Hindi ito katulad ng kanyang inaasahan. Ang binatang kalaban niya ay mas malakas sa lahat ng kanyang nakalaban sa ring ng underground. Tumingin si Saul kay Alex na may takot at nagtanong, "Sino ka, at saan ka natutong makipaglaban kagaya nito? Sinabi ko na sa iyo, hindi mo dapat sayangin ang oras mo sa pagtatanong tungkol sa akin." Wika ni Alex habang malamig na nakatingin kay Saul. Lumapit siya dito. Si Saul ay mukha ng natalo, at natatakot para sa kanyang buhay. Pero biglang itinaas nito ang kamay at may maliit na baril na nakatutok ng direkta sa ulo ni Alex. Si Saul ay bihirang gamitin ang kanyang baril. Mas gusto niya ang physical na pakikipaglaban, at nakakaramdam siya ng kasiyahan. Pero napagtanto niya sa sitwasyon ngayon ay wala siyang pagpipilian. Pakiramdam niya kapag hindi niya ginamit ang baril, hindi na siya mabubuhay at makikita ang bukang liwayway. Si Alex ay napahinto at tumitig sa baril ni Saul. Ngumiti si Saul, at mukha na itong relax. Sinabi nito, "Inaamin ko na mas malakas ka kaysa sa akin at mas magaling makipaglaban. Pero sa palagay mo ba, ang modernong kapaligiran ay magiging invincible ang iyong kakayahan? Ngayong araw ay mamatay ka." Si Alex ay hindi naligalig sa mga salita ni Saul. Lumakad muli nito pahakbang. "Gusto mo nang mamatay?" sigaw ni Saul, habang kinalabit na rin ang gatilyo. Isang nakakabingi na putok ng baril ang narinig sa loob ng kwarto. Sa kasunod na putok ng baril, si Saul ay kampante. Alam niya na si Alex ay malamang patay na. At babaling siya upang tapusin na rin si Don. At pagkatapos ay magsasaya sa kapatid na babae nito. Si Don at si Daisy ay inaasahan na patay na rin si Alex. Walang ibang paraan upang maiwasan ang bala kapag pumutok sa ganoon kalapit. Pero hindi nila alam ng kakalabitin na ni Saul ang gatilyo. Itinaas ni Alex ang kamay. Hindi nila napansin ang mabilis na liwanag ng pumutok ang baril. May sabog ng kislap sa pagitan nila Alex at Saul. Pagkatapos isang tunog ang narinig. Ang lahat ay tumingin kay Alex nang may pagkasendak. Nakita nila ang isang maliit na bala na nakabaon sa dingding sa likuran ng ulo nito. Pinanood nila habang dahan-daang bumabagsak ang bala mula sa dingding, hanggang bumagsak. Si Alex ay hindi tumalikod, nanatiling nakatingin kay Saul. Nang makita niya na ang kanyang kalaban ay may baril, inilabas niya ang kanyang blade, na tumama sa bala, at nag-iba ng direksyon. Si Saul ay natulala. Ano ang ginawa niya? Paano ang isang tao ay kayang baguhin ang direksyon ng bala? Sa paningin ni Saul, si Alex ay nakakakilabot na kalaban. Kung hindi niya ito mapapatay sa susunod na segundo, siya ang mamamatay. "Mamatay ka," sigaw ni Saul. At binaril si Alex ng sunod-sunod. Pero nagawa ni Alex na palihisin ang mga bala sa pamamagitan ng kanyang mga blade. Walang tumama sa kanya kahit isa. Sa pagpapanik, si Saul, kinalabog muli ang gatilyo pero walang nangyari. Ang baril ay wala ng bala. Malakas na sinuntok sa mukha ni Alex si Saul. Si Saul ay tumama sa dingding at bumagsak. Inilagay ni Alex ang kalahati niyang lakas sa suntok. Kung gagamitin nito ang buo niyang lakas, mababasag ang leeg ni Saul. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na huminga si Saul. Sinipa niya ito sa ribs. Sumigaw si Saul sa sakit habang tumalsik ito sa malayong dingding. Karamihan sa ribs ni Saul ay nabali. Si Saul ay nag-aalala na baka baliin ni Alex ang buo niyang ribs kung gugustuhin ito. "Tumayo ka," wika ni Alex, habang hinawakan si Saul sa baywang ng dalawang kamay. Binuhat niya ito at binalibag pababa. May malakas na tunog nang bumagsak ito sa lapag. Si Saul ay dumaing, at lantang gulay na. Ang kanyang mukha ay namamalipad mula sa malalang sakit sa buong katawan. Nang sandaling iyon, masaya na siyang mamatay, upang matigil na ang sakit na kanyang nararamdaman. Si Alex ay nagpunta kay Don, at tinulungan tumayo. "Maraming salamat," wika ni Daisy kay Alex. Sa mata nila, ito ang kanilang tagapagligtas. "Kailangan mong dalhin agad si Don sa ospital upang magamot ang kanyang mga injury. Kung huwag kang mag-alala tungkol sa pera, ako ang bahala. Magkita tayo doon mamaya," wika ni Alex. "Okay," tango ni Daisy. Naiintindihan niya na hindi ito ang tamang oras upang makipagtalo. "Alex, kailangan mo ring sumama sa amin," wika ni Don.
Puno siya ng paghanga at respeto kay Alex, pero iniisip pa rin nito ang mga mangyayari. Alam niya na hindi magtatagal ang mga kasamahan ni Saul ay darating, at hahanapin siya. Bagaman si Alex ay malakas, hindi niya kakayaning lumaban sa buong miyembro ng gang. Umiling si Alex at sinabi, "May mga kaunti pa akong bagay na dapat gawin. Pumunta ka sa ospital kasama si Daisy, at magkita tayo doon. Huwag kang mag-alala Alex, dadalihin ko ang kuya sa ospital. Pakiusap mag-ingat ka," wika ni Daisy. At pagkatapos ay lumabas na sila ni Don ng pinto. Si Saul ay gumugulong at nagsimulang makarecover ng kaunti. Nang makita niya na nakatingin si Alex, nang ineg ang kanyang buong katawan. Sa pagtingin kay Alex, pakiramdam niya ay parang nakatingin siya sa mata ng demonyo, katulad ng sa sarili niya. "Ngayon ay dalhin mo ako sa dalawang mayaman na lalaking nagpadala sa iyo dito," wika ni Alex. Alam ni Alex, kahit hindi tanungin si Saul, na ipinadala siya ng dalawang mayaman na lalaking nakasakay sa BMW na nagpumilit pumasok sa Johns Hopkins University. Maliwanag na gusto nilang patayin sila ni Don. At hindi hahayaan ito ni Alex. Oo, sige. Hindi naglakas ng loob tumanggi si Saul. Kaya mabilis siyang sumang-ayon sa gusto ni Alex. Sinabi nito, "Hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. Kailangan ko silang tawagan." "Sige, hindi ko na kailangan paalalahanan ka kung sino ang in charge dito," wika ni Alex. Naramdaman niya na sobrang natatakot si Saul upang gumawa pa ng kalokohan. Sinubukan ni Saul maging kalmado upang hindi maghinala si Chris na walang masamang nangyari sa kanya. Inilabas nito ang cellphone at tumawag sa number ni Chris. Nagpanak siya ng kaunti nang hindi agad sumasagot sa tawag niya. Nang sandaling iyon, si Chris at Julian ay nasa private villa ni Julian. May malaking bedroom. Ito ang kwarto kung saan dinadala ni Julian ang mga bisita. Kadalasan ay mga magagandang babae. Sa nakaraang taon, natulog na siya kasama ang mahigit 30 babae sa kama. Nang sandaling iyon si Julian ay abala sa isang babae sa desks. Habang si Chris ay kasama ang isang babae sa banyo. Ang katawan ni Julian ay balot ng pawis, at ang kwarto ay puno ng kanilang halinghin sa halikan. Siya ay nasa impluwensya ng bawal na gamot. Siya ay naabala ng tunog ng cellphone ng kanyang pinsan. Nang marinig niya ang ring, tumingin si Julian sa direksyon ng banyo, at inisip na si Chris ay nagsasaya. "Hindi ko siya aabalahin." Kinuha niya ang cellphone ni Chris at nang i-off niya ito, nakita niya ang caller. Ito ay si Saul. Ngumiti ito at umaasa sa magandang balita. "Saul, naayos mo na ba ang dalawang security guard?" Tapos na sagot nito. Ika-271 na kabanata. Ang pag-ako sa buong kasalanan. Si Saul ay na-surprise nang marinig ang boses ni Julian sa kabilang linya. Pero mula sa mga sinabi ni Alex, si Julian at Chris ay magkasamang nagplano. At ngayon si Julian ang sumagot sa cellphone. Maliwanag na nasa iisa silang lugar. "Naayos ko na ang mga security guard," pagsisinungaling ni Saul. Magaling sagot ni Julian. "Good job Saul." Masaya ang tono nito at nakahinga ng maluwang. "Nasa hotel ka ba?" "Wala, nandito kami sa aming bahay, at nagsasaya kami." Si Julian ay huminto sandali, at saka nagpatuloy. "Saul, maayos ang nagawa mo, bilang pasasalamat. Pwede kang sumali sa amin, kung gusto mo." Pagkatapos ay tinapos na ni Julian ang tawag. Tumingin si Saul kay Alex, at sinabi. Naroon sila sa bahay ni Julian. Si Saul ay hindi naglakas loob na sumuway kay Alex. "Ang sasakyan ko ay nasa labas. Dadalhin kita roon." Sinundan ni Alex si Saul palabas ng building. Nang makalabas sila sa eskinita, ang mga taong naipon dahil sa komosyon ay nagsimulang mag-alisan. Sumakay sila Alex at umalis. Sa bahay nila Julian, si Chris ay lumabas sa banyo kasama ang babae na magkahawak kamay. Ang babae ay naunang tumakbo patungo sa kama. Si Julian ay tumingin kay Chris. Palagi siyang malapit sa kanyang pinsan. Nagsasalo sila sa pareho nilang interes. At minsan nagpapasasa silang dalawa. "Ang cellphone ko ba ang nag-ring?" tanong ni Chris. "Si Saul ba iyon?" "Oo, si Saul," sagot ni Julian na excited. Ang mga security guard ay naayos na. Tapos na agad. Si Chris ay medyo nabigla. Nagtitiwala siya kay Saul na ayusin ang mga bagay-bagay. Pero wala pa itong 2 oras.
Ang timing ay parang mali. Tapos na, matagumpay na wika ni Julian. Wala itong pag-aalinlangan. Tumingin ito sa babae na nasa kama. Halika at magdiwang tayo. Ngumiti si Chris at ang nararamdaman na pag-aalinlangan ay nawala. Hindi niya alam kung bakit siya nag-aalangan, pero nakabalik na siya sa pagiging normal. Samantala si Alex at Saul ay papalapit na. Si Julian ay nakatira sa mamahaling komunidad sa labas ng bayan ng Baltimore. Nang si Alex at Saul ay dumating, nakita nila na ito ay protektado ng mga security guard. Nag-drive pa sila patungo sa gate at lumapit sa mga security guard. Sino ang gusto niyong makita? Tanong ng security guard. Kung wala kayong magandang dahilan, hindi kayo maaaring pumasok. Narito kami upang makita si Julian, bulalas ni Saul, na hindi tumitingin sa security. Siya ay balisa at naliligali. Inaasahan niya kaming darating. Tumawag ka sa kanya kung gusto mo. Ang security guard ay hindi masyadong sigurado sa kanyang sarili. 2 oras ang nakalipas, nakita niya si Julian at Chris na pumasok magkasama sa community. At mas alam niya na hindi ito pwedeng maistorbo kapag sila ay magkasama. Hindi mo ba ako namamukaan? Pagpapatuloy ni Saul. Sinasabi ko sa iyo. Tawagan mo siya kung hindi ka sigurado. Si Saul ay tumitig sa security guard na may matalim na ekspresyon sa namamaganyang mukha. Sa malabong liwanag nakita siya ng security guard. Naalala niya si Saul. Siya ay nasa duty sa nakaraan, nang pumunta si Saul sa community, at may gagawin para kay Chris. At narinig niya dito. Siya ay isang underground boxer, at walang awang fighter. Inayos niya ang kanyang sarili, natatakot na baka kung ano ang gawin sa kanya ni Saul. Sige, wika nito. Kumalma ka, makakapasok kayo. Binuksan nito ang gate, at marahan na pumasok ang sasakyan ni Saul sa villa. Sa loob, si Julian at Chris ay katatapos lang ang kanilang maliit na selebrasyon. Si Chris ay tumayo mula sa kama, naglakad patungo sa bangko, kung nasaan nakasampay ang kanyang mga damit, at hinanap ang kanyang sigarilyo. Talagang magpapahinga ka? Tanong ni Julian. Ang gabi ay maaga pa. Si Chris ay umupo at nagsigarilyo. Ang halimuyak ng hangin sa labas ay malamig. Tumayo siya upang isara ito. Nang bigla siyang napatigil. Sa labas, isang sasakyan ang lumalapit sa driveway. Ito ang sasakyan ni Saul. Si Chris ay kinabahan at umatras sa likod ng kortina. Pinanood mabuti kung ano ang mangyayari. 2 tao ang lumabas sa sasakyan. Ang isa ay si Saul. At ang isa ay ang maliit na security guard, na ang pangalan ay Alex. Ang isa na dapat itapon ni Saul. Ang isipan ni Saul ay umiikot. Si Saul ay nagsinungaling sa tawag dahil may nagbabanta sa kanya. Ang kasama niya ay parang si Alex. Pero paano natakot ni Alex si Saul? Hindi maari. Si Saul ang tumakat dito. Julian, tawag ni Chris habang pabalik sa kama. Anong problema? Tanong ni Julian. Anong nangyari sa iyo? Bago pa makasagot si Chris, isang malakas na ingay ang kumalabog sa bahay. Ito ay ang tunog ng pinto sa harapan na bumukas at sumara. Narinig din ito ni Julian. Tumayo ito sa kama, nabigla at nagalit. Si Chris ay pinili siyang pakalmahin, lumapit kay Julian at bumulong. Kahit ano ang mangyari, makinig ka sa akin. Si Julian ay nagtaka. Ang tunog ng mga yabag ay mula sa hallway. Papalapit ng papalapit. Si Chris at Julian ay nakatayo ng tahimik. Nakatingin sa pagbukas ng pintuan, at si Saul at Alex ay nakita na. Ang mga babae ay nakahiga pa rin sa kama ng sandaling iyon. Umupo at nagtago sa mga bedsheets. Ang pamumutla ni Julian ay lumala na parang isang multo. Saul, hindi ko alam ang nangyari. Pero dapat ay inayos muna ang security guard na ito, malakas niyang sigaw. Masasabi ni Alex na si Saul ay natatakot. Si Saul ay yumuko at hindi nagsalita. Alam niya na hindi niya kaya si Alex kahit gustuhin niya. Si Alex ay tumingin sa 2 nakahubad na lalaki at ngumiti. Nagdiriwang ba kayo? Ano ang kailangan mo? Sigaw ni Julian at umatras palayo kay Alex. Ano ang kailangan ko? Sagot ni Alex. Kung ako kayo, ano ang gusto niyong gawin? Makinig ka, wala talaga akong alam dito, nabubulol na sabi ni Chris. Wala akong idea na gusto kanyang patayin. Si Saul at Julian ay parehong napaatras. Alam nilang pareho na ang pagpatay kay Alex ay kanyang idea.
Pero nang tumingin si Saul sa mga mata ni Chris, naiintindihan niya. Gumagawa ito ng panlilinlang, at kailangan niya si Saul na makipaglaro. Si Julian ay nagbigay ng palaisipan na tingin. Hindi pa rin niya naiintindihan kung ano ang mga nangyayari. Si Chris ay bumaling dito. Julian, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung alam ko lang hindi kita papayagan, ito ay mga katangahang bagay. Habang nakatingin si Chris sa mga mata ni Julian, nagbigay ito ng bahagyang kindat. Biglang naintindihan lahat ni Julian. Sinasabi ni Chris na akuin niya lahat ng pagkakamali. Siya ay natulala. Kung aakuin niya ang lahat ng responsibilidad, magdurusi siya sa paghihiganti ni Alex. Pero kung hindi niya aakuin, hindi na siya muli pang pagkakatiwalaan ni Chris. At ang pamilya ni Chris ay higit na mas maimpluwensya kaysa sa kanila. Ang pagkawala ng suporta sa mga ito ay malaking suntok. Si Julian ay walang pagpipilian kundi sumunod sa gusto ni Chris. Akala ko ay kaya niya ito. Wika ni Chris na kunwaring nagsisisi. Nagkamali ako. So idea mo pala ito. Ang mga mata ni Alex ay napako kay Julian, at ang pagpipigil ay sumabog. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.